So good day everyone. I am J.N.C. Consolacion and I will be reporting about the functional rule and what is the characteristic of a good leader. So what is functional rule? So functional rule is the concept of functional rules comes from the idea that a behavioral act stems from a certain rule which it has to satisfy a particular need. So in short, ang functional rule is the task or the responsibility a leader undertakes to meet the needs of a team or the organization. So, usa din na siya ka responsibilidad sa usa ka leader. So, for example, ang atuang presidente. So, atong former president, Rodrigo Duterte. So, back then, in 2019, di ba, natay COVID-19. Si former President Rodrigo Duterte pa ang ato ang president, which is nag-boom ang COVID-19 sa 2020. So grabe, lockdown tanan. So unsa ang gibuhat sa ato ang leader nga kanang ang mga tawo di ba wala naman toy mga trabaho. So unsa ang iyang gibuhat, di ba, nang hatag siya og mga ayuda para sa tanan nga naapektuhan kay tanan man gyud nga mga tawo naapektuhan ato nga kanang pandemic. So di ba, as sa ako alang na remember nako nga naay gipanghatag ato nga cash assistance kay tungod kanang dili na makatrabaho ang mga tawo kay nag-lockdown na. So mao na siya ang leader. Naa siya responsibilities nga ma-meet ang need sa usa ka team or the organization. So mao na to na meet na niya ang iyahang ang need sa iyahang mga tawo or mga tawo sa tibuok Pilipinas nga naapektuhan ato nga pandemya. So, ang functional rule is naa day siya duha ka types. So, first is the direct. So, direct, it means direct lang ka nga maghatag og instruction sa imuhang team or the organization. So, first is choosing the group goal. So mag-choose ka first sa imuhang as a team leader, mag-choose ka kung unsa ang inyong goal ana nga team. So for example sa basketball. So unsa man andi ay as you as a coach, unsa ang imuhang goal kaha ana? So your goal is to enjoy the whole game. Diba? Mao man ginato ang goal. So the second one is supervising performances. So you as a leader or a coach, ana nga team is dapat naka-supervise ka permanently. So the second one is making decisions. So you as a team leader or a coach of that basketball team is dapat magbuhat ka og desisyon nga mas makapabuti sa duration sa dula sa imuhang team. Mag-decide ka kung kanus ang dapat i-shoot na or kanus dapat nga mag-time out. So mao na siya imo nang mas i-clarify na nimo sa imuhang team para mas makuha ninyo ang inyong goal nga mag-enjoy lang. So the next one is completing plans. So as a coach, sa akong ginaingon na, as a coach, imuha jud nang imuhang direkta ba nga imong iingon sa imong team nga nakumpleto na ba ninyo inyong mga plano? Tanan nga plano ninyo sugod pa sa una? Nabutang ba ninyo sa inyong mga sa inyong una-huna, inana ba ka nang direct lang jud ka nga mo istorya sa imuhang ka grupo. So that is one type of the functional rule, which is the direct. So in short, direct lang ka nga mo istorya sa imuhang ka teammate.
So the next type of a functional rule is the complex, such as serving as the group ego. So unsa man ni siya? So it involves creating a positive and productive environment by addressing and understanding the group's needs and dynamics. So unsa man ni siya, i-address nimo kung unsa ang needs sa isa ka grupo. So there are 3 things that will help you develop your group ego. So first is integrating the group's needs and goals with the reality inside the group. So in short, you are integrating group needs and goals with the reality. So the simple and basic example of this one is mamaligya ka. Ikaw lugar ang tigpamaligya. Like kanang tag-iya ka sa stall. Mong kanang tindahan ba? Then kay mga tawo nga imong ginasulduhan nga sila mamaligya. So unsa man, mamaligya ba ka dara nga dili kanang dili siya kuan kanang dili mamaligya ka dara nga dili din na ni need sa mga tawo nga naa dara. So for example, ting ulan-ulan nya namaligya ka og ice cream, ice water, ice. Mahalin ba siya? Di ba dili? So dapat ang imong needs or i-integrate nimo ba ang needs sa grupo into reality. So the second one is satisfying interpersonal needs within the group. So unsa man na siya? So it making sure that everyone feels valued, respected, and connected. So like for example kanang sa company, di ba, na ay mga team building activities para mas ma-foster pa ang better relationship among team members. So the third one is creating an atmosphere free of conflict for group member. So unsa man ni siya? Minimizing disagreements and promoting a harmonious environment. So magkagubot ba diri? Dili siya magkagubot. So dapat ikaw as a leader mag-promote ka og kanang atmosphere free of conflict. Kanang walay kuan ba, walay away nga mahitabo inana, walay kanang pasakitay inana. So a leader must also know himself and his men. So mao jud na siya no, dapat nakaila ka sa imong kagalingon ug sa imong mga team. So for example, sa classroom setting ta. So dapat ikaw nga teacher, ikaw, ako, puhon, o teacher man ko puhon, so dapat kabalo ko sa ako ang mga estudyante. Kay elementary man jud no, lahi naman jud ang kanang college inana. So elementary man jud, so dapat kabalo ko sa ako mga estudyante, kung sila nagikan, unsa ang ilahang weakness, unsa ang ilang strengths, sila maglisod inana. So the second one, the leader must keep students informed. So unsa man? So ikaw nga teacher or ako pohon, ma-teacher ko, dapat i-inform gid na ako mga estudyante permanente sa mga dues, like sa mga projects. Kay kabalo ba jud gano sa mga bata karon. Ambot na lang gid sa sunod na jud nga generation no. Nga kanang sige na lang cellphone inana bitaw. So dapat i-inform nimo sila sa mga kanang mga due dates, like mga projects. Kay lisod na ikaw na makakuanan sa mga ginikanan ana. So the third one is the leader must set a good example. So, yes, as a teacher, dapat ikaw mag-set as a good example sa imong mga estudyante. So, unsa man si teacher? Mag-late ba si teacher? Dili. So, dapat mag-set ka sa good example. Dili ka magpa-late kay para di ka sunon sa mga estudyante. Kay, okay raman na ako malate kay si teacher. Sige, mag-itog ka late. So, dapat
you should be a good example to your students. So the next one is the leader must make a good decision quickly. So unsa man sa classroom is naman jud nay kanang mga bugoy-bugoy kay nga bata no. So una pa lang daan imo na sila nga pitulon, imo na siya nga istoryahon sa dapat niya nga buhaton. Dili kay mas mulala pa jud siya. So dapat you as a leader, you as a teacher, dapat mag-make a decision, good decision, quickly, dali-dali siya nga decision nga pero good. So the next one is the leader must help students take responsibility. So, for example, ang teacher maghatag og group projects. So, dapat isa-isa sila nga naay mga task. Then, ila ding i-present sa atubangan, isa-isa. Dili kay, naalang jud kay di man jud na malikayan no sa elementary na joy ka ng favor. So nalang jud kay paboran nga siya lang ang mag-present sa tubangan, no. So dapat ikaw sa teacher imo silang i-help ang students nga responsibilidad sa nila para mas makat-on pa sila. So the next one no is take responsibility of your actions and students' actions. So, mo na siya as a teacher, dapat mukuan ka sa imong sayop, mo admit ka sa imong sayop ba dili kay kung teacher lang jud ka di na ka masayop. Dayon imo hapod siyang tabangan ang mga estudyante sa ilahang mga actions like kanang for example na kay estudyante nga hina kaayo, so dapat you as a teacher you take responsibility for your students. So that would be all my part. So my co-reporter will continue reporting our assigned topic. Thank you. Bye-bye.